Naaalala niyo pa ba yung kuting na sumiksik sa loob ng gulong ng sasakyan namin? At ito na nga, ang pinakamahirap na rescue na ginawa ng SPT. At nung na-rescue at naiuwi na nga natin siya sa bahay, ito ang reaction niya nung binigyan na namin siya ng pagkain. Parang ngayon lang siya nagkaroon ng proper meal. Kaya naman, tara samahan niyo ako dahil bibigyan ko kayo ng update sa kanya dahil first time ay dadali natin siya sa vet at magna-name reveal na din tayo. Maaga nga nagising si Mami Siyang for today's video and take note, yes, 4 AM po tayo nagising at dahil sa dami kong anak ay kulang po talaga ang isang araw para sa pag-aasikaso sa kanila. At mag-uumpisa ang ating araw sa pagpapapawis o 'di ba para maging productive tayo ay kailangan maaga talaga tayo nagigising at kailangan ay tayo magpapawis. So for today's video ay kasama po natin si Chewy dahil nga po malapit na po ang kanyang major operation sa kanyang mata at pagpapakapon sa kanya ay talaga namang ginagala ko na din muna siya para makapaglibang-libang. And yes, from Tansa ay umaabot pa po kami dito sa Vermosa sa may Imus para lang sa pagwo-walk at pagja-jogging namin. O diba? Pero imagine, dumayo pa talaga kami ng Vermosa para buhatin lang si Chewy. Nakakaloka, ayaw niyang mag-walk, gusto niya magpabuhat. Pero di na ako nakatiis at iniwan ko na si Chewy kay Ate Kim para mag-jogging. And pag uwi naman ay dumiretso kami sa Talipapa sa loob ng subdivision namin para bilan ng gulay yung mga fur babies ko. After nun ay kumain lang kami. Ang ulam po namin ay adobong sitaw. Si Daddy Earl po ang nagluto niyan. Pahinga lang konti and voila! Nandito ulit tayo sa sakyan dahil dadalhin na nga po natin ang ating rescued cat first visit niya po sa ating vet. January 12 natin napulot itong pusang to. So more than 3 weeks na din siya nakapag-isolate and feeling ko naman ay okay na okay talaga siya. Never been touch nga itong pusang ito. Ibig sabihin, never ko pa siya napaliguan, never ko pang nalinis yung tenga niya, never ko pang nagupitan yung mga kuko niya. Kasi gusto ko sa first check-up niya is makita talaga siya ni Doc as in raw. As in yun na yun siya. So para especially yung ear mites, ayan, ma-check ni Doc yung kanyang tenga at makakuha ng mas magandang sample. At ang sarap sa pakiramdam nung narinig ko ito. Nakakatuwa din naman yung mga naririnig kong gantong comments, especially sa comment section na ang swerte nga daw ng kuting na to dahil sa akin napunta. Dati ipangarap ko lang talaga yung mga pag may nakita akong kuting sa kalsada, yung hindi ako mag-hesitant na pulutin at iuwi sila kasi dati ganun ako. Pero ngayon, 'di ba, at least hindi ko man mapulot lahat-lahat ng mga pusang nangangailangan ng tulong is at least yung iba sa kanila ay naiuwi at nabigyan na natin ng maayos na buhay. Balik ulit tayo dito sa kuting, kumuha na nga ng sample for fecal examination and ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi talaga biro ang pagre-rescue. Kasi bago nyo po talaga yan iuwi at isama sa mga fur babies nyo na nasa bahay is kailangan naka-isolate na yan, kailangan may pampa-check up kayo, and yung dalawa sa pinaka-importanting check up sa bagong rescue cat is yung kanilang ear mites kasi ang ear mites po ay nakakahawa. Yes. And another thing is syempre yung kanilang mga worms kasi nakakahawa din po yun kapag yung pupo ay may bulate or may mga eggs tas nadilaan ng mga kasama nila sa bahay ay pwede po yun matransmit sa kanila at yun magkahandawa-hawa na po sila. Pero good news kasi nagtataka din si Doc kung sa kalsada ko ba talaga napulot to kasi negative po siya sa worms at negative po din siya sa ear mites. Thank God. Eto nga po pala yung nagastos natin sa pagpapacheck up dito sa batang ito. May sinabay lang ako dyang Black Armor at saka yung pampatak sa eyes ni Kali and finally nakauwi na po kami. At sa mga nag-aantay, ano nga ba ang pangalan ng bago nating aswang? Ang bago niya pong name ay Longlong! O, diba magtataka pa ba kayo kung saan nanggaling yun? Longlong kasi nakuha natin siya sa gulong. Ay, bongga! But anyways, alam nyo naman, weird talaga yung pangalan ng mga aswang natin, kaya perfect yan. So, nandito na din pala siya sa kwarto, naka-aircon to guys, and kasama na din niya yung iba nating cats kasi pwede na din daw ihalo, sabi ni Doc, since negative naman siya sa ear mites at sa worms. Dito, kasama niya si Win at saka si Kiki. Sinamahan talaga siya nila Ate Win para kahit papano is masanay na din siya sa ibang cats, hindi na siya matakot, hindi na siya awayin, at ayan na nga, nag-away na po ang dalawa. Pero normal naman yan guys. But anyways, at least wala na siya sa carrier, wala na siya sa cage. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!